Patuloy nga na pumapayag pag itong batang star player ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Sa nakaraang season pinatunayan niya sa lahat na siya nga ang overall pick na handang makipagsabayan sa mga star player ng NBA. Marami nga ang bumilib sa kanya dahil sa kakaibang laro na ipinamala sa liga. Sa ngayon marami pa rin ang nag-e-expect sa kanya na malayo ang kanyang mararating sa larangan ng basketball. Ano kaya ang susunod para kay Victor Wembanyama at sa San Antonio Spurs? Ang reigning unanimous Rookie of the Year ay papasok sa kanyang sophomore season kasama ang isang bagong point guard sa hinaharap na Hall of Famer na si Chris Paul. Nakuha nga ng Spurs itong si Chris Paul na nakatakda na ipares sa batang Wemby na tila gagana ito para sa koponan na ang bagong inaasahan, habang ang prangkisa ay naghahangad na mabuo ang kanilang roster sa isang contender sa paligid ng generational star nito. Hinuhulaan ng mga eksperto ang malalaking bagay para sa 7'4" na si Victor Wembanyama para sa San Antonio. Ilan kaya ang MVP at titulo ng liga ang kaya makakamit ni Wembanyama sa kanyang karera? Susundan ba niya ang mga yapak ng maalamat na Spurs big men na sina Tim Duncan at David Robinson at ilang Olympic medals ang tutulungan ni Wembanyama na maihatid para sa bansang France? Sa ngayon sa kanyang ipinakita na laro noong nakaraang season tila ang batang ito na si Victor Wembanyama ang magiging pinakamahusay na manlalaro sa NBA. Ang karera para sa susunod na mukha ng liga, kung saan ang mga batang bituin tulad nina Anthony Edwards, Jason Tatum at Luka Doncic ay kabilang sa grupong nag-aagawan para sa titulo, sa ngayon oras na yata para idagdag si Wembanyama sa listahan na yan. Ang malaking tao ng Spurs ay patungo na sa pagiging pinakamahusay na manlalaro ng NBA. Noong nakaraang season nag-average si Victor Wembanyama ng 21.4 points, 10.6 rebounds at 3.9 assists per game, halos nag-average ito ng double-double, at inaasahan na tataas pa ang kanyang stats sa mga susunod na season. Sa kabila nga na pag-uusap ng Golden State Warriors patungkol sa trade talk na nakatuon sa Utah Jazz at kay Lauri Markkanen. Bagamat ang napakaraming pagtutok sa libreng ahensya ng NBA ay maliwanag na inilalagay sa malalaking pangalan, kadalasan ay may mga marginal na galaw na nauuwi sa malaking epekto. Ito ay maaaring maganap kapag ang mga koponan ay pumirma upang punan ang kanilang panghuling pwesto sa roster, o kahit na ang mga manlalaro sa isang two-way na kontrata ay mag-aambag sa antas ng NBA. Bawat season may mga manlalaro na nagkakaroon ng epekto pagkatapos na hindi gumawa ng mga headline sa off-season, kaya naman mahalaga ang bawat desisyon sa roster. Kamakailan nga ay sumang-ayon ang Warriors sa isang kontrata sa kampo ng pagsasanay kasama si G-League forward Jackson Rowe. Si Rowe ay gumugol noong nakaraang season sa Santa Cruz Warriors, ang kaakibat ng G-League ng Golden State. Sa 16 na laro ng Showcase Cup, ipinakita ni Rowe ang kanyang kahangahangang 3-point shooting ability, na nag-convert sa 28 sa out of 54 na pagtatangka mula sa malalim na merong 51.9%. Malaking pagpapabuti ito mula sa kanyang 35.8% na na-shoot niya mula sa 3-point range sa kanyang 31 regular season na laro sa G-League noong nakaraang season. May taas ito ang forward ng 6'7" na solidong track record bilang isang 3-point shooter. Sa kanyang huling season sa Cal State Fullerton noong 2019 hanggang 2020 season, pinabagsak ni Rowe ang 40.7% ng kanyang mga 3-point shot sa 4.3 na pagtatangka bawat laro. At itinaas niya pa ito na isinalin sa internasyonal na laro, kung saan nag-convert si Jackson Rowe sa 42.9% ng kanyang 3 sa 6 na laro noong 2020 hanggang 2021 season. Ang mahusay na pagbaril na ito ng 6'7" ay isang nakakaintriga na manlalaro, dahil nagpakita rin siya ng ilang kahangahangang athleticism sa NBA Summer League.